there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, try natin tong araw na itim. Dami nag-aano itong araw na itim na to. Oh, masarap kasi painggan. So try natin i-reaction. Pero bago lahat, tara, Food Trip by Boss Rino. Second channel ko yan. Sa mga gusto ng kape, healthy na kape, Boss Rino Coffee. Sa TikTok at sa Shopee kayo makakabili niya. So huwag natin patagalin itong araw. Araw na itim. Ha? So tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Creepy to. Araw na itim. Ang kaibigan ni Catherine, parang Katulad alam ko na. lamang ng ibang probinsyana si Marcia, Ay, itinulak ng kahirapan patungong syudad. Hikahos ang tamang salitang maglalarawan sa kanilang pamumuhay sa timog na parte ng bansa. Malapit ang kanilang pamayanan sa karagatan. Subalit imbis na biyaya ang hatid sa kanila ng anyong tubig, ay trahedya pa ang dulot nito. Bumagyo noon at hinampas ng naglalakihang alon ang kanilang kubo. Nakaligtas sila ng kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. kawawa naman. Ngunit hindi ang kanilang ama na nadaganan ng kawayang haligi. Hindi nila mabuhat ang kawayan kung kaya't naiwan ito roon hanggang sa tuluyang tumaas ang tubig. Ay, gagi. Hindi na nila Kawawa. nahanap pa ang bangkay ng kanilang padre de pamilya. Napilitan siyang mamasukan sa isang mayamang matanda sa kabisera ng kanilang bayan upang makatulong sa pagsisimula nilang muli. Ngunit ilang linggo pa lamang siyang naninilbihan ay namatay na ito. Wala namang dinaramdam ang matanda. Sadya lamang mahina na ang katawan nito dahil lagpas 100 taon na rin ang edad. Kung kaya eto siya ngayon at sinusubukan ng swerte sa lungsod. Muli siyang namasukan at sa pagkakataong yon bilang isang yaya. Ito na si Catherine. Kawawa naman. Merong hawak-hawak na si Catherine. Akala niya noong umpisa ay madali lamang alagaan si Catherine, ang nag-iisang anak ng kanyang bagong amo. Ngunit napakasungit ng batang yon. Lagi na'y nakasigaw sa kanya. Ayaw na ayaw ng bata na lumalapit siya rito. Mabaho raw siya. Nye. Maligo raw muna siya bago niya ito lapitan. Pangit daw siya. Lahat na ng panlalait at pang-iinsulto. Minsan ay binabato pa siya ng kung anuman ang mahawakan. Lo. Ngunit lahat ng yun ay tinitiis niya para makatagal siya sa trabaho at makapagpadala ng pera sa ina at mga kapatid na naiwan sa probinsya. Ikaw na muna ang bahala kay Catherine, ha, Marcia? Ilang araw na mawawala ang kanyang mga amo. May aasikasuhin daw sa probinsya. Opo ate, mag-iingat po kayo, ang kanyang tugon. Madaling araw umalis ang mga ito para hindi na mamalayan pa ni Catherine. Iiyak pa kasi ito at mamamarakulyo kapag nalamang ilang araw na hindi uuwi ang mga magulang. Habang tulog pa ang bata ay naglaban na lamang si Marcia. Kakaunti pa naman yun, subalit ayaw niyang matambakan. Nilagay niya sa washing machine ang mga damit ni Catherine. Nang mabitawan niya ang isang short ng bata, napaso siya. Parang may mainit na bagay na nagmumula roon. Pinulot niya ang shorts at nag-inspeksyon. Muli siyang napaso nang dukutin niya ang harapang bulsa noon. Ano meron dyan? Nabitawan niya uli ang shorts at nahulog mula roon ang isang medalyon. Ano yan? Nang akmang pupulutin niya ang medalyon, ay naglabas yon ng usok na unti-unting naghugis tao. Pakiramdam ni Marcia ay kakapusin siya ng hininga. Para siyang sinasakal ng usok na hugis malaking tao. Tinangka niyang manlaban, subalit hindi naman niya mahawakan ang umaatake sa kanya. Naisip niyang yun na ang kanyang katapusan. Nang dahan-dahang bumigat ang mga mata niya. Lo. Nagising si Marcia sa mga tapik sa kanyang pisngi. Unti-unti niyang dinilat ang mga mata. Hinang-hina ang kanyang pakiramdam. Nakasentro lamang ang kanyang paningin sa liwanag ng fluorescent lamp sa kisame.
Patay na ba ako? Naisip niya. Ngunit may tumapik muli sa kanyang pisngi. Kasabay ang tinig ni Catherine na nagsasabing nagugutom na ito. Hinanap niya ang bata. Nasa kanan niya ito at may hawak na manika. Creepy na Ang manika. paa niyon ang pinantatapik nito sa kanya. Uy, yung manika may medalyon. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakakwintas dito ang medalyon na nakita niya kanina. Napabalikwas siya ng bangon. Hubarin mo yan, Catherine! Baka kung anong gawin sa'yo niyan. Itinuro niya ang medalyon. Tinignan yon ng bata at hinawakan. Pagkatapos ay nakakaloko lamang nang umisi sa kanya. Sumusumpa si Marcia na hindi mukha ni Catherine ang kanyang nakita nang tignan siya nito. La, may sapi. Kung hindi ng isang lalaking nag-aapoy ang mga mata. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Naisip niyang iwan na lamang ng mag-isa si Catherine at lumayo na. Ngunit sigurado namang pag-iisipan siya ng hindi maganda ng mga magulang nito. Maaaring paghinalaan siyang nagnakaw at ipadakip sa mga pulis. Pwede ring may mangyaring masama sa bata oras na umalis siya at sa kanya rin yun ibibintang. Pwede niyang ipagbigay alam sa mga magulang ni Catherine ang nangyari. Pero maniwala naman kaya ang mga ito? O kaya naman maaaring alam talaga ng mga ito ang bagay na yun? Walang nagawa si Marcia kung hindi ang magtiis sa mga hiwagang ipinararanas sa kanya ng bata. Ako daw makakatulog dyan. Madalas ay nakikita niyang kasunod nito ang usok na hugis tao. Nagkukwentuhan ng mga ito, ngunit hindi niya naririnig ang mga salita. Kapag mapapalingon sa kanya, ay ngingisian siya ni Catherine sa nakakapangilabot na paraan na tila ba may binabalak ito na hindi maganda. Sa tuwina ay umiiwas na lamang siya sa bata. Napagpasyahan niyang hihintayin lamang niyang bumalik ang mga magulang nito at magpapaalam na siya. Gabi, matapos siguraduhin na nakakandado na ang lahat ng pinto at bintana sa buong kabahayan, ay lumakad na patungo sa kanyang silid si Marcia. Nagpapahinga na rin si Catherine. Hiling niyang maging mapayapa ang paglipas ng magdamag para sa kanilang dalawa, katulad ng mga nakaraan pang gabi. Ngunit iba ang kanyang pakiramdam. Hindi ka talaga makakatulog Mula dyan. sa salamin ng bintana ay tumatagos ang sinag ng bilog na buwan. Natatakpan lamang ang kabuuan noon ng mga ulap. Kasabihan ng tuwing kabilugan ng buwan ay lumalabas ang mga nilalang ng kadiliman. Anong iniisip mo? Napatigil siya at lumingon sa nagsalita. Si Catherine. Kasama na naman nito ang usok. Napalunok siya. Matulog ka na, Catherine. Magpahinga na kayo ng kaibigan mo. Wika niya kahit abot-abot na ang kaba ng dibdib. Saglit niyang nilingon ang bintana. Natatakpan pa rin ng mga ulap ang bilog na buwan. Ngunit imbis na sumunod sa kanyang sinabi, ay dahan-dahan pang lumapit sa kanya ang bata. Nasa likod nito ang usok. Napaatras siya. Catherine, maawa ka. La, Wala akong creepy. ginagawang masama sa inyo. Creepy. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam niyang oras na mahawi ang mga ulap ay katapusan na niya. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang kaibigan ng kanyang alaga. Alam niyang hindi siya nito titirhan ng hininga. Nang nadagdagan ang sinag ng buwan, ay Baby. lalong nanginig ang kanyang mga tuhod. Naaninag niya ang usok. Tuluyan na itong naging malinaw na tao. Isang matangkad at malaking lalaki Angel na naman pala. nag-aapoy ang mga mata. May dala itong espada at may malalaking puting pakpak sa likod. Hindi siya maaaring mamatay. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa katawan ni Marcia, ay nagbago rin ang kanyang anyo. Mula sa isang patpatin at maliit na kasambahay, ay humaba ang kanyang mga braso at binti. Lumuwang ang bibig at lumaki ang mga mata. Kadiri. Humaba rin ang kanyang dila at mga kuko. Tumalon siya sa bintanang salamin na naging sanhi ng pagkabasag niyon.
Tinakasan niya ang anghel na kaibigan ni Catherine. Anghel yun eh. Alam niyang walang laban ang isang aswang sa alagad ng kabutihan. Palukso-lukso siya sa bubong ng mga kapitbahay. Nagtahulan ang mga aso at nagulantang ang mga may bahay. Dahil sa kanyang ginawa, hinabol siya ng anghel. Oras na abutin siya nito ay katapusan na niya. Hindi naman niya ginustong magkaganon. Mangyari sa kanya isinalin ng dating amo ang pagiging aswang bago ito pumanaw. Kapalit noon ay 50,000 piso na kabayaran. Tinanggap na niya, alang-alang sa kanyang pamilya. Aswang pala siya. Nagpakalayo-layo na lamang siya upang hindi niya masaktan ang mga mahal sa buhay. Ang kikitain niya sana bilang yaya ni Catherine ay ipapadala pa rin niya sa kanila. Alam niyang hindi magtatagal ang 50,000 dahil sa kanilang mga utang. Ngunit mukhang malabo na siyang makapagpadala pa ng pera. Nararamdaman na kasi niya ang pagaspas ng pakpak ng anghel na humahabol sa kanya. Pagang. Nakita pa ni Marcia kung paanong nagkakampay ang kanyang mahahabang braso habang bumabagsak ang napugot niyang ulo. I came from the mud.